Josue Kapitulo 9. Nilinlang ng mga Gibeonita ang Israel. At nangyari, nang mabalitaan ng lahat ng hari na ng asa dako roon ng Jordan sa lupaing maburol, at sa mga kapatagan, at sa lahat ng baybayin ng malaking dagat sa tapat ng Libano, ng Heteo, at ng Amorio, ng Kananeo, ng Pherezea, ng Hevo, at ng Jebuso, ay nagpipisan upang labanan si Josue at ang Israel, na may pagkakaisa. Ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gabaon ang ginawa ni Josue sa Jericho at sa Hai, ay gumawa naman silang may katusuhan at yumaon at nagpakunwaring sila'y mga sugo, at nagpasan ng mga lumang bayong sa kanilang mga asno at mga sisidlang balat ng alak na luma, at punit at tinahi. At mga tagpi-tagping pangyapak na nakasuot sa kanilang mga paa, at ng mga lumang bihisan na suot nila, at ang lahat na tinapay na kanilang baon ay tuyo at inaamag. At sila'y nagsiparon kay Josue sa kampamento sa Gilgal, at nangagsabi sa kanya at sa mga lalaki ng Israel, kami ay mula sa malayong lupain, ngayon ngay makipagtipan kayo sa amin. At sinabi ng mga lalaki ng Israel sa mga Hevo, marahil kayo'y nananahang kasama namin, at paanong kami ay makikipagtipan sa inyo. At kanilang sinabi kay Josue, kami ay iyong mga lingkod, at sinabi ni Josue sa kanila, sino kayo at mula saan kayo? At sinabi nila sa kanya, mula sa totoong malayong lupain ang iyong mga lingkod, dahil sa pangalan ng Panginoon mong Diyos, sapagkat aming nabalitaan ang kabantugan niya, at ang lahat niyang ginawa sa Ehipto. At lahat ng kanyang ginawa sa dalawang hari ng mga Amorio, na nasa dako roon ng Jordan, kay Sehon na hari sa Hesbon, at kay Og, na hari sa Basan, na nasa Astaroth. At ang aming mga matanda at ang lahat na taga roon sa aming lupain ay nagsalita sa amin, na sinasabi, magbaon kayo sa inyong kamay ng may paglalakbay, at yumaon kayo na salubungin ninyo sila, at inyong sabihin sa kanila, kami ay inyong mga lingkod, at ngayoy makipagtipan kayo sa amin. Itong aming tinapay ay kinuha naming mainit na pinakabaon namin mula sa aming mga bahay ng araw na kami ay lumabas na patungo sa inyo, ngunit ngayon, narito, tuyo at inaamag. At ang mga sisidlang balat ng alak na ito na aming pinuno ay bago, at, narito, mga hapak, at itong aming mga bihisan at aming mga pangyapak ay naluma dahil sa totoong mahabang paglalakbay. At kumuha ang mga tao sa Israel ng kanilang baon, at hindi humingi ng payo sa bibig ng Panginoon. At si Josue ay nakipagpayapaan sa kanila at nakipagtipan sa kanila, na pabayaan silang mabuhay, at ang mga prinsipe ng kapisanan ay sumumpa sa kanila. At nangyari, sa katapusan ng 3 araw, pagkatapos na sila'y makapagtipanan sa kanila, na kanilang nabalitaan na sila'y kanilang kalapitbayan, at sila'y nananahang kasama nila. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay, at naparoon sa kanilang mga bayan sa 3 araw, ang kanilang mga bayan ay Gabaon, Kaphira, at Beeroth, at Kiriath Jearim. At hindi sila sinaktan ng mga anak ni Israel, sapagkat ang mga prinsipe ng kapisanan ay sumumpa sa kanila sa pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, at inupusalan ng buong kapisanan ang mga prinsipe. Ngunit sinabi ng lahat ng mga prinsipe sa buong kapisanan, kami ay sumumpa sa kanila sa pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ngayon ngay hindi natin magagalaw sila. Ito ang ating gagawin sa kanila at sila'y ating pababayaang mabuhay, baka ang pag-iinit ay sumaatin dahil sa sumpa na ating isinumpa sa kanila. At sinabi ng mga prinsipe sa kanila, pabayaan silang mabuhay, sa gayoy sila'y naging mamumutol ng kahoy at mananalok ng tubig sa buong kapisanan, gaya ng sinalita ng mga prinsipe sa kanila. At ipinatawag sila ni Josue, at nagsalita siya sa kanila, na sinasabi, bakit kayo'y nagdaya sa amin na nagsasabi, kami ay totoong malayo sa inyo, hanggang nananahan kayong kasama namin. Ngayon ngay sampin kayo, at hindi mawawalan sa inyo kailanman ng mga alipin, ng mamumutol ng kahoy at gayon din ng mananalok ng tubig sa bahay ng aking Diyos. At sila'y sumagot kay Josue, at nagsabi, sapagkat tunay na nasaysay sa iyong mga lingkod, kung paanong iniutos ng Panginoon ninyong Diyos kay Moises na kanyang lingkod na ibibigay sa inyo ang buong lupain, at inyong lilipulin ang lahat na nananahan sa lupain sa harap ninyo, kaya't ikinatakot naming mainam ang aming buhay dahil sa inyo, at aming ginawa ang bagay na ito. At ngayon, narito, kami ay nasa iyong kamay, kung ano ang inaakala mong mabuti at matuwid na gawin sa amin, ay gawin mo. At gayon ang ginawa niya sa kanila, at iniligtas niya sila sa kamay ng mga anak ni Israel, na hindi sila pinatay.
At ginawa sila ni Josue ng araw na yaon na mga mamumutol ng kahoy at mga mananalok ng tubig sa kapisanan, at sa dambana ng Panginoon, hanggang sa araw na ito, sa dakong kanyang pipiliin.